Malapit na naman ang registration ng EPS TOPIK exam mga kachamba. Ang tanong ay nai-ready mo na ba ang dalawang pinakakailangan sa registration ng EPS TOPIK exam? Anyong mga kachamba, Nielski nga pala. Sa video na ito ay tuturuan ko nga pala kayo kung paano magre-resize ng soft copy ng inyong ID na passport size at ng scan copy ng iyong passport. Mas mainam na dapat alam mo na ito para sa mismong registration ay hindi tayo nakaasa lahat sa ating KLC sa pag-aasikaso ng ating registration. Pwede nyo ito gawin sa inyong mga smartphone at pwede rin naman sa computer or laptop dahil same lang naman ang procedure na gagawin nyo. So ngayon, ang sample video natin ay para muna sa inyong mga phone. Unang first step, pumunta sa inyong mga browser at itype lang ang imageresizer.com. Shoutout nga pala sa ating model para sa video natin ngayon. Dito sa details ng ating picture ay makikita nyo na ito ay nasa JPEG format pa. Mataas pa ang resolution at napakalaki pa ng file size dahil ito ay original copy na galing sa Photoshop. Pindutin ang select image at i-upload ang original copy ng inyong picture. Dito, ang una kong gagawin ay itatama ko muna ang dimension na naaayon sa instruction na binigay ng HRD Korea na 3.5 by 4.5 cm. At i-convert ko muna ang format ng picture from JPEG to JPG. Tapos, resize. Dahil nga in-adjust natin ang dimension ng picture ay automatic na bababa na ang file size nito. Dating 60KB ay naging 27KB na lang. Kung makikita nyo ay magkaiba nga ang value na nag-appear sa image resizer at iba din sa actual size dito sa gallery. Kaya tandaan nyo na hanggang sa final na pagre-resize natin ay dapat dito tayo sa actual size ng gallery babase. Ngayong tama na ang dimension at format ng ating picture ay file resize naman ang ating gagawin. Ang i-upload naman natin ngayon ay ang na-convert nating picture at i-resize na natin ito. I-type lang ang 15 sa target file size, then resize. Kung mapapansin nyo, ang file size niya ay naging 14.4 na lang kahit na 15KB ang nilagay natin. I-download lang muna natin ito at tingnan ng actual size sa ating gallery. Kung makikita nyo ay naging 14.79 ang naging output natin, which is pasok pa naman sa ating ideal target na 14.8 to 14.9 na file size. Dahil ito talaga yung mga size na tinatanggap sa registration. I-keep lang muna natin ang size na ito at mag-resize ng panibago para sa ibang results. Dito ay ipapakita ko sa inyo na kahit pa ulitin mo ang pag-resize pero same value pa rin ang nilagay mo sa target file size ay hindi talaga mababago ang output nito. 14.79 pa rin ang naging output niya. Mas maganda kung makakapag-resize kayo ng iba't ibang file size katulad nito. Para magawa ang ganito, ay kailangan mo lang ng tiyaga. Ang pwede mong gawin ay huwag direktang i-convert into 15KB ang picture. Subukan mo munang i-convert ito into 20KB tapos i-download mo. At mula sa 20KB ay direktang i-convert mo na ito sa 15KB. Kailangan mo lang laro-laruin itong pag-convert dahil para naman ito sa pangarap mo. Medyo matrabaho nga lang pero alam kong kayang-kaya mong makagawa ng iba't ibang resulta gaya nito. Ang layunin nito ay para hindi ka nakaasa lang sa iisang kopya. May mga instances kasi na hindi tinatanggap kahit tama naman ang file size. Same procedure lang naman ang gagawin para sa iyong SCAD passport. Yun nga lang ay hindi mo na kailangan baguhin ang dimension nito katulad ng ginawa natin sa ID picture. Kailangan lang ito ay makagawa ka ng kopya na may file size na 97 to 99KB. Mahalagang paalala mga kachamba, ang mga instructions o required file size na ito ay nakabase lamang sa nakaraang registration ng exam 2024. Kaya siguraduhin na nakafollow ka sa ating page para kung sakaling may changes sa instruction ng registration ng exam ngayong 2025 ay ma-update agad kita. Ito lang muna sa ngayon mga kachamba. Tingnan mo na lang ang ating comment section o description para sa mga karagdagang kong information. Hanggang sa muli nating pagkikita mga kachamba. Anyong!